And since it's another month, of course, another hair color. Tapos na ako sa pula dati pa, I don't know, pero parang gusto ko pa rin siyang ulitin. So go. Binimika, Volta, or Ariel? And yes, matigas pa rin ang ulo ko, girl, dahil nagpa-nails pa rin ako. Ayan, dito, para akong sirena. Ariel, ikaw ba yan? And look at my lashes. Wow. Talagang sinulit ko na to dahil yes, of course, may gala na naman tayo. What's up mga kasana all? Wala sa mood yung madam nyo at naninibago ako? Oo, kita ko sa sarili ko naninibago ako kasi bungis-ngis na bata yan eh. Alam nyo ba kung bakit wala sa mood niya? Napaka-busy ng schedule niya tas kulang sa tulog. Pero kailangang magpaganda kasi may gala na naman siya. Tapos kinabukasan ay birthday pa ng anak niya so napaka-hectic talaga ng schedule. At hindi pwedeng hindi paglanan to ng panahon dahil yung buhok niya kulay gray na. Aba po, kumusta na? Sakit pa rin matuhod ko. Charis. So as always, dito ko pa rin pinagkakatiwala ang buhok ko sa SBS Salon. Huwag na kayong magtaka kung bakit paulit-ulit ako dito. Kita nyo naman yung buhok ko kahit buwan-buwan nag-change ng kulay, hindi pa rin sira, girl. And actually, may pagka-blue and gray yung buhok ko last month, kaya eto totally na gray na talaga siya. Sinadya ko mawala yung blue para totally ma-achieve ko yung pulang-pula. Madali lang naman tanggalin ang kulay, mag-shampoo ka lang yung may cooling effect. Cooling effect. O, tas talagaan mo lang din talaga yung buhok mo after. Aside sa napakagandang hair treatment nila dito na made in Korea talaga, ay nirecommend din nila yung Silk Secret na mabibili sa Watsons yung kulay gray. Hindi na ako nagko-conditioner kasi sabi nila hindi na ako mag-conditioner, dapat yun lang yung gagamitin ko. At yan naman si ate naglalagay ng skin protection just in case matamaan yung skin na dapat hindi pwede. Ha, ano daw? O, tingnan nyo, para na akong lola sa kulay gray kong buhok. Buti sana akong lola lang, baka mapagkamalan pa tayong mangkukulam. So, ayun na nga, nag-try sila sa portion ng buhok ko ng pula kung kakagat pa. Kakagat! So far, okay naman, pero talagang kailangan tanggalin pa talaga ni ate yung cobalt. Actually, at first, pagkarinig ko, akala ko kubal. Hindi ko alam ano sa Tagalog yan, basta kubal sa Bisaya. Yung excess skin na very rough sa paa portion, basta yun na yun. At dahil umalis kami ng walang kain para maaga kaming makauwi dahil marami pang procedure ang gagawin natin for today's video, ay dito na kami kumain. Kung naalala nyo yung movie sa ABS-CBN guys, yung unta, parang ganun, unggoy, mga unta ganun. Pero magandang unta ito na version, char! So natry ko na yung parang helmet nila na smoke ngayon, yan naman. Yung parang sa water activity lang kung saan papatong yung tao. Papatong! Basta yun na yun. So bali ang tawag sa procedure na yan ay wax treatment. As you can see, para siyang kumintab at medyo nag-dark siya pero pag nabanlawan na itong hair ko, magla-light din naman siya. Kaya lang, hindi pa ako makakaligo ng mga 3 to 4 days. At dahil nga matigas pa rin ang ulo ko, talagang hindi ako mapakali hanggat hindi ko nalalaman kung ano talagang main source kung bakit ako nagkaka-allergy last time. Ngayon, alam ko na allergy ako sa glue. Pinagdudahan ko talaga glue at UV light, pero ngayon alam ko na glue na talaga. Actually, just last month, right after nung nagka-allergy ako, ay nagpa-gel ako. May kati pa rin siya, oo, pero tolerable lang siya, hindi siya yung same last time. Plain lang pinagawa ko last time just to check, para naman at least hindi masayang yung effort ng nail artist natin. At heto, may handaan pala sila dito, binigyan ako nitong pipino na napakaanghang, napakasarap. Plus may kasamang mangga pa yan. At kahit malayo pa yung next month guys, pinag-iisipan na nila kung ano yung next kulay ko kasi daw matagal tanggalin yung kulay pula. Baka biglang mapapalaban sila. At dahil talagang hindi ko na kinaya, heto na. Nakatulog na yung madam sana all nyo, girl. As in like napipil ko talagang nagja-drop yung head ko. And finally, we're done with the hair, tsaka sa nails, sa kamay at pako. Mahiwagang salamin. Ay, hindi pwedeng magbinimika to. Hindi alam yung lyrics eh. Pero, para sa mga hindi nakakaalam, Mika din po yung nickname ko. On a different spelling lang. Kay Bini Mika is parang may H din sa kanya but letter K. Sa akin may H din but letter C. O, diba? Bad girl na bad girl. Gusto ko yan. At guys, since high school, favorite ko talaga si Mickey Mouse. At alam niyo na siguro kung saan kami pupunta kung bakit naka Mickey Mouse nails ako. And for our last procedure, finally, makakahiga na ako dito. Sabi ko kay Ma'am Nika, baka magsusnore ako mamaya, i-excuse mo na lang. Pagod na talaga ang lola nyo. At kailangan ko pa mag-ipon ng maraming energy dahil gagala pa kami, hindi pwedeng magtamad-tamadan dun. Simple lang yung nail art as of now at since alam ko nang pwede din pala ako kahit walang extension, kahit yung gel lang, ay magpapa-art na tayo soon. Tapos ang request ko naman kay Ma'am Nika is yung lashes na mahaba but hindi makapal. Yung hindi mahuhulog ang mata ko sa sobrang bigat. And girl, ginanap ko na talagang opportunity makatulog dito. Actually, nakabuka pa yung bunganga ko pero of course, hindi ko ipapakita dito sa video. At ayan si Ariel, napadpad sa kalupaan, kulang na lang yung buntot. And look kung gaano ka-clean yung pagkaayos niya sa lashes ko. Oh, sino ka dyan? Kaninong anak yan? Diba? Doon ako na bahala mag-aayos ng kilay ko. And of course, bago tayo magtapos, for the modeling muna tayo dito. Dito lang talaga ako nakaka-experience ng modeling, guys. Parang feeling ko, aside sa Binimika, Volta, tsaka Ariel, may pagka-Avril Lavigne din ako dito. Kulang na lang ako ng eyeliner na black sa mata. Para kakanta na ako ng jam, jam, jam.
Char. And by the way, guys, share ko lang, pumunta ako dyan ng walang ligo at walang makeup. Literal na bagong gising, nagmumug lang, ganun. Sorry naman, ganun talaga pag artista, busy na artista. So, ayun, thank you, SBS. Thank you.